Lucy and Anna present. Bakit ang hirap nito? Uy, huwag ka masyadong maingay. Baka nalilimutan mo may kasalanan pa tayo kay Miss Minchi. Be, mag-search ka na lang diyan kaysa naman mabat pa tayo. Ano man eh, kung readily accessible lang ang mga records tungkol sa history, sana mas madali ang research natin ngayon. Kasi naman, balik pa, tayo tuloy. Madali ni Sir. Vince, ano to? Lu, conspiracy theory na naman. Di ka na nagsausap-usap ni Schrodinger. Eh, totoo naman na may chance na mag-mutate yung pusa. Whatever you say, Einstein. Be, what if kumain muna tayo? Te, what if bayaran mo muna utang mo? Pero be, gusto ko na bumalik sa kantin. Eh, di bumalik kami. Arte mo naman. Be, what if bumalik tayo? As in, time travel? Be, Be! Be! Be, what if umalis na kayo bago niyo mapatikman ang aking 10% lakas? Ay, sorry po. ito na po. Ayan! What day is it? Still the year 9732. Pero Ben, look at it this way. We built a time machine. Not a lot of 13-year-olds can do that. We are living in the present. Time na natin to, Lucy. We just made history. Ben, deserve natin to. Failed? Sir, bakit naman? Sir! Bakit naman? Anong klaseng tanong bakit naman? Baka nakakalimutan niyo ang nangyari kanina sa lesson natin. Sir, please understand. Huwag mo akong masarsar. There are other ways to study history. Di po namin intensyon na makasakit ng ibang tao. I beg your pardon. Ilang beses na to? Naintindihan niyo ba ang mga ginagawa ninyo? Ang dami niyong kapal. Sir, what do you want from us? I want expulsion for the both of you. Mr. Oroqueta, please. Baka pwedeng pag-usapan muna natin ang mahinahon ito. Hindi po natin pwede sila bigyan ng immediate expulsion. May proseso po tayo dito sa academy. Anong proseso? Wala na Sir, dapat. hindi po pwede. Madami naman silang May nagawa. kailangan po tayong sundin na proseso. Hindi pa sapat na yun? Baka may mapahamak lang po sa gagawin. Ang sakit na nila sa Hindi ulo po ah. pwede, sir. I say expulsion na sila. Hindi po na- Guard! Lucy! Anna! Lucena! Ena? Asan tayo? Tago. Kailangan natin magtago. Ha? Bakit? May mga tao. Ha? Dito ko nakita yung nakakasilaw na ilaw. Pero Tia Lolita, wala namang tao dito. Iyon na nga ang kinakatakot ko. Paano kung may nakakabalaghang nangyayari dito? Paano kung, Tia Kung- Lilita, kung, kababalaghan man o hindi, huwag tayong matakot sapagkat naririto ang Diyos sa ating presensya.
Hindi niya tayo pababayaan. Tama si Padre, Tia. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Oh my G! My thoughts exactly. They speak fluent Tagalog too. Anyways, what are we gonna do? Kailangan natin lumayo sa machine para hindi mapunta ang atensyon nila. Alam ko na. Paano? Follow my lead. Sige. Yun! Yun! Mga bata? Hindi! Mga estranghera mga yan. Ay, hindi po, Tia. Kami po ay mga scholar na nagbalik mula sa Amerika. Imposible. Sapagkat walang mga batang gumagala ng alas 5 ng umaga. Padre, baka sila ay mga bubwit na labang lupa. I beg your pardon? Sandali. Por favor, mi amigas. Tayo ay mahinahon muna para tayo magkaintindihan. May ibig ipahayag ang ating Padre Mariano Granja. Salamat, Faustino. Mga anak, huwag natin pairalin ang ating mga bibig. Samahan natin ang pag-unawa at pagrespeto sa kapwa, lalo na kung may nais tayong ipahayag sa isa't isa. Mga iha, ano ba ang sadya ninyo dito sa aming munting baryo? Kami po ay bumibisita lamang sapagkat may nabalitaan po kami tungkol sa lugar na ito. Bueno, mi amigos y amigas. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Dadating na ang biyaya ng Panginoon at yayabong na ang ekonomiya ng ating mga baryo. Ano po ang iyong ibig sabihin, Padre? Mga mahal kong kaibigan, ikinagagalak kong ipaalam sa inyo ang balita tungkol sa petisyon na pinagtulong-tulungan natin. Dito na magsisimula ang pag-unlad natin mga kapatid. Ipinasana namin sa kataas-taasang pamahalaan ng Espanya ang petisyong nagpapatupad na ang mga baryo na nasasakupan ng Kota, Mayaw, Gulang-Gulang, Ibabang Dupay, Wilayang Dupay, Kanlurang Iyam, Silangang Iyam, Ibabang Talim, Bukuhan, Ibabang Isabang, Kanlurang Dumoit at Silangang Dumoit ay mapasama sa itatakdang bagong pueblo sa probinsya ng Tayabas. Ito ay tatawaging Lucena. This is it. We just witnessed history. Padre Mariano Granja, may natanggap nga po pala akong liham mula sa Gobernador Silio ng Tayabas. Nais po nilang malaman kung gusto mong manatili sa pagiging kura ng Tayabas. Alam mo, Faustino, nais ko muna maging kura dito sa itatakdang Lucena. Gusto kong makita kung saan aabot ang kakayahan ng pueblo na ito. Si Padre, papanik muna ako sa despatcho upang alamin ang presupwesto ng Lucena. Mag-iingat ka, mi amigo. Mga iha, dala ninyo ang basbas ng masaganang kinabukasan. Hayaan mo akong ipakilala kayo sa magiging bagong bayan na Lucena. Ako nga pala si Padre Mariano Granja, ang paring nakadistino sa lugar na ito. Kayo naman mga iha. Ako po si Nenang. Ako naman po si Loche. Kinagagalak po naming tanggapin ang iyong alok, Padre. Wow! This place is amazing. Ang lugar na ito ay kaakit-akit. Padre, ano po ang tawag sa lugar na ito? Munting iha, ang tawag sa lugar na ito ay Lakota. Nandito ang sentro ng kalakalan ng buong Tayabas. Binavista ang tawag noon sa lugar na ito dahil sa magaganda at kaakit-akit na mga tanawin. Ito naman ay binago sa pangalang Oroqueta. Oroqueta po, Padre. Oo, iha, na siyang pinaikli sa kota sapagkat nagsilbi itong kuta bilang depensa ng mga mamamayan ng lugar na ito mula sa mga piratang Moro. Ngayon, ito ay nagsisilbi na lamang dauna. Ang mga kagamitan at produkto mula sa malalayong lugar na nais ipadala sa probinsya ng Tayabas ay dito muna dumadaan sapagkat ang daungan na ito ay pinanggigitnaan ng dalawang ilog. Ilog ng Dumaka at ilog ng Iyo. Sa ilog po ang pangunahing transportasyon ng mga produkto sa lugar po na ito. Paano naman po ang mga produkto na galing dito mismo? Saan po nanggaling ang mga iyon? Dito sa kota, may iba't iba kaming produktong ibinibida
Ito mga produktong ito ay yamang makikita sa lugar na ito lamang. Katulad ng bayong. Ito ay gawa sa pinatuyong dahon ng niyog na siya ring inihabi para makabuo ng hugis ng bayong. Isa pa ay ang mga produktong gawa sa bunga ng niyog mismo. Sa lugar na ito, ang bunga ng niyog ang may pinakamadaming pinanggagamitan. Ang mga iyon ay langis, gatas, sabaw, makapuno, santan, kopras, uling, bunot, at marami pang iba. Wow! Angas! Angas? Ibig ko pong sabihin ay ang galing. Ganun ba? Padre, pati po ba yung ilog bukod sa pagiging mabilisang transportasyon? Dito din po madalas namimingwit ang mangingisda? Magandang obserbasyon, Luce. At dahil nabanggit mo yan, gusto ko ipakilala sa inyo si Ginoong Carmino. Salamat sa pagbisita ninyo dito mga iha. Salamat din po, Padre, sa pakilala ninyo po sa amin. Napakagandang lugar na ito. At sa muli po, Padre. At sa muli din, Luce at Nenang. Uy, Ana? Are you kidding? Gusto ko pa malaman kung anong mangyayari kasunod. Lucy, let's G. Lulu. Sige na nga. Yes! Lucy! Ano? Lucy, we have to go back. Ha? Ena, teka, di tayo pwede bumalik. Lucy, we have to stop this. Ena, kapag pinilitan natin ito, mababago ang future. What if wala na tayong balikan? Yan ang problema sa'yo, Lucy. Palagi ka na lamang nakakontra sa sinasabi ko. That's not fair. Lucy, this is not fair. Kung ayaw mo akong tulungan, gagawin ko na lang mag-isa. Sige, tignan natin kung magagawa mo yung mag-isa. Ena, How did you... Paano mo nalaman ang pangalan ko? yun yung pangalan na binanggit ng kasama mo kanina. Lucy ang tawag mo sa kanya. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Ako si Hermana Fausta. Nag-aral ako sa Kolehiyo de Santa Rosa bago pa ako maging kawani ni Padre Mariano Granja dito sa Lucena. Iha, hindi ko man alam ang pinag-awayan ninyo ng kaibigan mo, pero alam ko na hindi mo sinasadya ang masasakit na salitang binitawan mo ngayong gabi. Maraming pinagdaanan ang lugar na ito bago pa ito tinawag na Lucena. Nung una pa lang, ang lugar na ito ay tinatawag na Tayabas. Ngunit, ito ay nadiskubre ng dalawang magkaibigang Franciscan priest na sina Juan de Plasencia at Diego de Oropesa. Minsan, nakakalimutan natin na kaya tayo may kaibigan ay para meron tayong kasama sa mga pagsubok natin sa buhay. Samahan kita hanapin si Lucy. Iha, dahan-dahan lang. Pasensya po. Iha, pamilyar ang mukha mo. Tayo ba'y nagtagpo sa... Ay, hindi po. Bago po ako dito. ganun ba? Pwes, may maitutulong ba ako sa iyo? Mukhang meron kang pinagdadaanan bilang gobernador Silio ng bayang ito. Tungkulin kong tulungan ang mga nangangailangan. Wala naman po. Direction lang po. Sana kung saan si Padre Granja. Iha, ang padre ngayon ay hindi mo na natanggap ng mga bisita pagkat siya ay masama ang pakaramdam. Huh? Bakit po? Naku Iha, matigas ang ulo ng padre. Ilang beses ko nang pinagsasabihin na magpahinga. Pero hindi pa rin siya matinag. Parang si Ena. Di bale. Alam ko namang hindi siya papabayaan ng Panginoon. Hindi po kayo nababahala sa kondisyon ni Padre? Siyempre naman ako'y nag-aalala. Subalit, hindi ko naman siyang pwedeng persahin na pigilan sa kanya mga nais gawin. Napamahal na siya sa Lucena. Siya rin ang nagplanong ipatayo ang simbahan at siya nga lang ay nasunog. Sinimulang itayo noong Mayo, ang nakaraang 5 taon. Siya ring natapos noong Hulyo, 3 taon nang nakalipas. Bilang taga-suporta, ang kaya ko lamang gawin ay bigyan siya ng pasensya at pag-unawa. Dahil alam ko naman na galing sa lugar ng pagmamahal ang kanyang mga pangarap.
Pwede niyo po akong samahan? Hinahanap ko din po kasi ang kaibigan ko. Siyempre naman, Iha. I'm sorry. Tama ka. Hindi dapat natin pakialaman ang nangyari sa history. Well, hindi dapat nagalit ako sa'yo. Alam kong gusto mo lang tumulong. Friends? Friends. What have you done? Napupuno na ako sa inyong dalawa. Explain yourselves. Sir, we are trying to explain. Are you willing to listen? Marami po kami natutunan while we were back on November 3, 1879. Natutunan po namin na sa sentro ng Kalakalan, sa Lakota, may mga iba't ibang produkto na pinagkikitaan ng mga tao sa lugar na iyon. Dagdag pa, natutunan din po namin ang istorya ng pinakaunang simbahan ng Lucena. Ayun din, tunan namin ang kabaitan ni Hermana Fausta, mapa-estranghero man o hindi. Ang matatag na pagsisilbi ni Gobernador Silvio Pasino Enriquez sa Lucena. At ang kabutihang walang higit na pagmamahal ni Padre Mariano Granja sa bayan ng Lucena. Seize this at once. Wait, Hindi niyo po ako mapaniniwalaan pero ngayon po naririto po kami para ipakita sa inyo na wala po kami binago sa nakaraan. Dahil karapatan nating panatilihin ang integridad ng ating historya. Mr. Oroqueta, it appears your students have reasons to stay here at the academy. I'm surprised. It appears they did learn something. And pasado na po kami. Oo. Well, if pumayag si Mr. Orok, Yes, they passed. If they clean this up, that is. Yes, of course. Consider it done. Good. I'll see you on Monday then. So, Girl, A+ tayo sa history. Never pa yung nangyari sa I atin. know. Pero Lu, real talk, ano na kasunod? Well, we tell the tale, spread the truth, and never forget. Yeah, we should always remember. Ano ba yan? Uwian na? Yeah, uwian na.